Sa ngayon kasi, ginagawa na namin ng paraan ng national government and local government na magkakaroon ng permanent solution. Although sa ngayon, meron na kaming band-aid solution at ongoing pa naman pababa ng mga proyekto, mga produkto. Pero makakaasa kayo dito sa amin ay manageable naman at naayos ang lahat. Dahil ang pinaka-importante naman kasi, kagaya ng mga kalamidad na ganito, na hindi talaga natin mapipredict dahil nga't lindol. Pero ang pinaka-importante dito yung response na dapat mabilisan. Yung instruction kasi natin dapat hindi lalampas ng 6 na oras, kailangan as much possible balik lahat na mga basic needs. Ibig sabihin, yung mga mga basic necessity na dapat magkakaroon yung ating mga kababayan ay dapat may balik natin. So, at ang kagandahan, within 4 hours na-restore, hindi ramdam, hindi masyadong naramdaman ng mga tao na talaga may problema tayo sa kuryente, may problema sa tubig, may problema sa... Hindi nila naramdaman yan. Dahil nga sa bilis ng action na ginawa natin, na within 4 hours ay na-restore natin ang dapat na mai-restore. So, yun ang nangyari dito. Pero sa ngayon ay nagkakaroon na ng stability. Yung stability na yan ang nakabigay sa amin ng panahon na makakatulong naman sa mga karating nating probinsya. At Governor, paano naman ho yung lagay ng mga RST frontliners ho natin? Yung mga community volunteers, sila ho ba ay bumababa ngayon sa ground para mag-distribute ng sinasabing relief? At kumusta naman ho yung kanilang safety habang isinasagawa ho nilang magserbisyo? Alam na alam mo yung RST, ha? Yun kasi meron tayong 10 responders every purok, ano? Yung 10 responders every purok ay talagang yun ang nakabigay ng madali ang solusyon para ma-address natin yung problema kasi ma-identify kagad nila kung saan yung poste na tumba, saan yung dapat may restore, saan yung medyo may problema ng mga landslide, ganito, ganyan-ganyan. At lahat yan ay mabilisan na na-report, mabilisan rin aksyonan natin. So sa ngayon, talagang tinitingnan namin na yung sakripisyo nila ay makukompensate natin at tinitingnan naman natin kung paano sila pangalagaan at masecure yung seguridad nila. Yun na naman yung ginagawa natin ngayon dito at ang kagandahan sa pagkakaisa namin mga South Cotabateños ay talagang maramdam mo na anumang pagsubok na pagdadaanan ay kaya namin manusutan dito sa lalawigan ng South Cotabato. At Governor, medyo mabigat ho yung estimate na 365 million na damage sa infrastructure. Madami ho yung nagtatanong tungkol sa mga ospital kung ligtas ho ba sila pumasok doon o magpa-confine o merong pang kumbaga meron po hong nakitang structural cracks, particular ho dyan sa South Cotabato Provincial Hospital. Dito sa South Cotabato kasi, sa probinsya ng South Cotabato, 4 hours after na lindol ay na-restore natin naibalik natin yung mga pasyente doon sa mga building natin dahil na-check ito ng Ardana natin, na-assess na maayos at tiniyak natin na talagang safety naman yung mga buildings natin dito. So, kaya't naibalik natin kaagad yung mga pasyente. Ngayon, tuloy-tuloy yung operation, stable na, wala na tayo naging problema sa ating mga hospitals. Kaya't mas napabilis natin yung ibang areas na dapat matutukan. So, kaya't napabilis rin yung stability, ano? Pero sabi ko nga, ito ay patuloy hanggat sa talagang totally makarecover emotionally yung ating mga tao dito. Pero hindi kami pwedeng tumigil lang dito. Kailangan na rin namin tumulong dahil alam namin na masyado malaki na rin ang naging pinsala doon sa mga karating probinsya namin na dati namang South Cotabato yan. Kasi kung maalala ninyo, 1990s ay talagang iisa lang yung lalawigan ng South Cotabato kasama ang General Santos and Sarangani. So halos mga kamag-anak rin namin na andun kaya kailangan na rin namin mag-rescue sa kanila kasi medyo na-stabilize na kami sa lalawigan ng South Cotabato. Kailangan na rin talaga namin tumulong rin doon sa kanila. Habang patuloy pa rin yung tulong sa mga affected na mga families dito sa lalawigan ng South Cotabato, kailangan na rin talaga namin mag-expand sa other provinces within our region. At Governor, maisingit ko lang ho ito. Napakalaking tulong ho na umaksyon agad yung BARMM at yung OPAPRO ho para magpadala ng relief packs para naman ho dun sa mga ordinaryong mamamayan o mga negosyante na gusto magpaabot ng tulong o sinasabing donasyon ngayon para sa South Cotabato. Saan ho sila pwedeng dumiretso o tumawag, Governor? Ang pinaka-importante, centralized talaga. Meron tayong Incident Command Center. Doon na talaga dapat nakasentro lahat ng tulong. Kailangan talaga nakacentralize kasi ang pinaka-importante dito ay centralize rin yung distribution kasi magkakaproblema dyan. Yung iba kasi pupunta doon sa area at hindi nagko-coordinate
at yung mga areas na talaga nagkaroon ng landslide. At dahil magpapapicture, magkakaroon ng vlog or whatsoever yung anong mga uso dyan ngayon, pag nagka-problema, problemahin pa namin ng probinsya yan pag nagkakaroon ulit ng landslide. Dahil kanina lang, meron namang isang malakas na tumama na lindol kanina, no? At aftershock yun, marahil ay nasa umabot ng sobra 4, almost 5 intensity. Kaya medyo delikado pa rin na papasukin nila. Kaya ang pinaka-importante, punta mo na sa Incident Command Center. Yung Incident Command Center, yun na ang bahala at magre-receive ng mga items. Rest assured na talagang madidistribute yan sa mas nangangailangan. At kumbaga, Governor, talaga naka-alerto ho yung buong South Cotabato eh. Opo naman. Opo naman.